Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is Jean from Masagra Channel, a faith healer, also mata reader. So ngayong gabing to, no? Ngayong hapon at gabing to, tiga natin na nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. This is weekly gabay for the month of October 18 hanggang October 24 for the sign of Aries. So Aries, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kano naman kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating mahaginap? So guys, this reading is a journey din lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na hindi nag-i-escape ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, no? Siksik-liglig nag-uumapaw ang manumbalik sa inyo. Umpisahan na natin ang laban. Angel Spirit Messages for the sign of Aries. Ano pinaka-messages sa'yo? There's an intuitions, no? Sinasabi dito, guys, na makinig ka raw sa intuitions mo or gut feeling mo, no? Parang sinasabi dito na may pangarap ka sa buhay na gustong to pa rin. And of course, there is a Knight of Cups, an offer, and a creative expression, or something na sinasabi sa'yo dito na hayaan mo yung isip, yung intuitions mo ang makapag-provide, no? Na mga bagay-bagay. Kasi kapag yung isip natin yung kasi there's a creativity and creations na magagawa natin, diba? Parang ganon. Kung sinasabi dito, there's a romantic proposal or there's an offer, an invitation, and of course, sinasabi dito, sundin mo yung puso't isip mo, no? So, let's see what is additional messages. And of course, there is a Wheel of Fortune and of course, the Ten of Swords. Sinasabi dito na may iikot yung kapalaran sa'yo, no? There's a blessing, of course, there's a destiny, a good luck for you, a change and a karma. And of course, there's a Ten of Swords, there's a backstabbing, betrayal. Kumbaga sinasabi dito na mukhang, there's an enemies rather, no? Kaya mag-ingat ka, marami daw gusto kang pabagsakin behind your back. So, let's see, paano natin ikaklaro yan? And of course, there's a Hermit card. May mga bagay na kailangan mong linawin, no, about sa spirituality mo. So, let's see what is additional messages. And of course, there is an there's a King of Swords, no? There is a truth, no? There is a mental abilities or there is a mental enlightenment, no? Sinasabi sa'yo dito, magkakaroon ka daw ng kaliwanagan sa isip mo. At malalaman mo ang katotohanan, no? At sinasabi, maging wais ka dito, no? Sa bagay-bagay. May kailangan dito, there's a soul enlightenment, no? Magkakaroon ka daw ng kaliwanagan dito. At the same time, there's a strength card. Makinig ka sa intuition mo, no? There's a fear, no? May mga bagay na kinakatakutan ko, o may mga bagay na pangamba, no? So, sinasabi dito, there's a confidence. So, kailangan maging confident ka sa ginagawa mo, sa mga bagay na isinasakatuparan mo. And of course, there's a Three of Wands. There's a foresight or there's a visions, no? Kumbaga sinasabi sa'yo dito na there's a trouble waiting for a ship or something na inaantay mo, no? Don't you worry, there's a freedom for success, no? May kalayaan ka para may isakatuparan yung pangarap mo. Offer for a lifetime. So, let's see what is the Wheel of Fortune. And because there is a Page of Pentacles, an investment, kumbaga, a new ideas or something, a good news. Sinasabi sa'yo dito na mukhang makukuha mo yung swerte dito, no? At mamamanifest mo siya. So, what is the Ten of Swords? So, there's a judgment. See? Parang ito yung sinasabi na awakening, no? Parang wake up call sa'yo na meron sa paligid mo or sa hanay mo na binabackstab ka or parang sinasabi natin na sa bahay mo may anay. Parang ganon. So, ibig sabihin dito sa trabaho mo, negosyo, or hanap buhay mo sa katrabaho mo, sa paligid mo, sa kapitbahay mo, or something sa pamilya mo, may anay, or something na, kumbaga may nagbabackstab sa'yo, or sa kaibigan mo rather, no? So, let's see, para maging ka dito, aware, no? And of course, there is a Nine of Pentacles. There is a blossoming abundance, no? Para sinasabi dito mukhang, ito yung spirituality ang magdadala sa'yo ng abundance. So, ibig sabihin, gawin mong sentro si God, gawin mong sentro ang ating mga gabay, no? Para kumbaga lahat ng plano mo, lagi mo silang isama. Parang gano'n. Para mayroon kang gabay at mayroong gumagabay sa pangarap mo. And of course, there's a King of Swords. And of course, there's a Magician, sabi ko na eh.
And of course, there is a Three of Pentacles. So, ibig sabihin dito, guys, mayroon sa yung tumatrabaho, no? At maging wais ka, no? Kumbaga sa trabaho to, no? Mayroon taong gumagawa ng hindi maganda sa'yo, no? It's either binabackstab ka by nature or by spirituality, no? Kumbaga sinasabi sa'yo dito, maging aware ka lang. Meron ditong, kumbaga, group of people, no? So, what is the Page of Cups and of course the Strength card? And of course, there's a Seven of Wands, no? Protection mo yung sarili mo, protection mo yung grounds mo. Seven of Wands is a protection or protected, no? Sinasabi sa'yo dito, protectionan mo yung takot at pangamba mo. Yung confident mo, kailangan strong yan. At the same time, yung intuitions mo, yung instinct mo, yung vibrations mo, kailangan lagi ka makikinig dyan. So, what is the Nine of Cups and the Three of Wands? And of course, sinasabi dito, there's an Eight of Swords, no? So, sinasabi sa'yo dito na kailangan mong kumawala sa negativity. Marami nga talaga sa paligid mong traidor. Marami talaga sa paligid mo na inaantay ang pagkakamali mo. So, what is the Wheel of Fortune and Page of Pentacles? There's a Moon card. A revelations. No? A truth behind this. So, sinasabi sa'yo dito, there's a risk, illusion, intuitions, deception, anxiety, fear. Kumbaga sinasabi sa'yo dito, okay. May insecurity daw dito na, kumbaga sinasabi, mamamanifest mo yung swerte, pero binabaligtad dito yung eksena. Kumbaga sinasabi sa'yo dito, imbis na swerte yung nalalasap mo, kamalasan. Kumbaga kaugnayan sa pera, investment, imbis na makapag-ipon ka, ang nangyayari, gastos, at the same time, utang. Okay. Kaya nababaon ka talaga sa problema that because of the magician, no? May gumagawa sa'yo dito. Binabaon ka nito sa problema, sa pera. May God. So, kailangan mong putulin itong pattern na to, ha? May good. Kaya di mo, protections, Eight of Swords, isolations, and of course, the Moon card, at truth reveal. So, tingnan natin yung pinakahanay nito. There's a King of Wands, sa control. Na kailangan mamakontrol to. Ambition, see? Makinig ka sa intuitions mo. Makinig ka sa gut feeling mo. And let's see what is additional messages. And of course, there's a Six of Wands. So, ibig sabihin dito, there's a success, no? Pagdating sa spirituality, and of course, there's a practicality, or there's, kumbaga, material offer, or something na magkakaroon ka ng victory and success dito. So, let's see what is the King of Swords and of course the Magician and the Three of Pentacles. There's an Ace of Swords. See? The mental clarity. Magkakaroon ka ng kaliwanagan at new ideas and of course new information. Parang nalaman mo yung kumbaga nangyayari behind your back. So, let's see what is the total outcome. The Ten of Wands. I told you so. Yung burden, no? Kaya nakakaranas ka ng overloaded, stress. Kumbaga, ang dami mo ditong ang bigat. Kumbaga, obligation, responsibility. O see, a failure. My goodness. Conflict. So, tignan natin kung makakaalis ka dito sa sitwasyon after mong ma-break yung spell or something, yung blockages. See, a good news. And of course, there's a Two of Wands, a choices. So, ibig sabihin dito, ikaw ang makakapamili niya. So, ibig sabihin, nag-aalinlangan ka. Or nagdadalawang isip ka dito. So, let's see what is see, there is a wish fulfillment. Maaring, ito yung magdadala sa'yo sa pangarap mo at may isa sa katuparan mo. No, and of course, there's a Sun card. Wow! A pure positive outcome. Ibig sabihin nito, after dito sa conflict na to, burden na to na pinagdadaanan mo, kumbaga biglang mag-ship yan into success and of course fulfillment. Ibig sabihin dito, ito yung nagbibigay ng balakid at of course paghihirap mo. Ito yung nagbibigay ng kumbaga conflict, kumbaga paghihirap, of course, argument rather, no? Kumbaga, dahil dyan sa paghihirap mo yan, kumbaga, puro away, kumbaga ganon, problema, ganyan. Kumbaga sinasabi sa'yo dito na, putulin mo tong pattern na to. So, let's see what is the Yin and Yang Oracle card. What is the Yin and Yang Oracle card? Detachment, see? Kailangan mong kumawala. Kailangan mong bumitaw. And of course, there's a confusion.
May pumapasok pa sa'yo, ginugulo ka nito by your intuitions. Kumbaga, ginugulo ka nito sa ano mo, sa isip mo. Parang gano'n. Kumbaga, ngayon siguro naguguluhan ka. Parang ang gulo-gulo ng eksena mo. Parang ganyan nakikita ko. And of course, there is stability, flow. Kailangan dumaloy yung tubig. Kasi naka-block no? May naka-block ng gano'n. So, yung tubig hindi siya dumadaloy. The more na nakastuck siya, the more siya nakakaranas ng kumbaga negativity. So kailangan dumaloy yan para yung ways of detoxification ay magtuloy-tuloy. No, parang toxin yan sa katawan na kailangan natin i-release. So let's see what is additional messages. Don't you worry, itong paghihirap na nararanasan about sa finances, relationship, health, and of course, sabi dito, there's a pure positivity mangyayari na pure positive outcome. Kailangan mo lang talagang pagdaanan tong burden, of course, conflict. So, what is additional messages? There's a leadership, no? Ikaw yung naka-in charge sa sitwasyon mo. Kung hindi ka magtitake ng action, walang mangyayari. Paulit-ulit yung cycle ng buhay mo. There's a family, Ibig sabihin dito, may kaugnayan sa family mo. Maaring inggit sa pamilya mo, or maaring may kinalaman ng family mo dito. No? Baka some of you, baka kamag-anak mo pala yung gumagawa. 'Di ba? So, let's see what is the chakra. There's a perception. Baguhin mo yung perspective mo sa buhay. Yung pananaw, yung iniisip mo. And of course, your isolation. Sabi ko na Kumbaga, nandito ka sa punto ng deceptions, anxieties, fear. 'Di ba? And of course, kumbaga, meron talagang stress yan nandyan. So, what is the Monsology? You and your loved ones are safe. And surrender to the divine. And confident is your key to success. Additional messages, angel spirit guides. And of course, there's an health, no? Kumbaga, may kinalaman din sa health mo. Syempre, na-stress ka, di ba? Nagkakaroon talaga ng problema pagdating sa sarili mo. Kasi, kumbaga, yung hormonal imbalance, nagkakaroon ng ganon. Yung skins, the allergies, kumbaga ganon. Kumbaga, dahil sa health yun, stress yun. And of course, there is an adversity. And of course, makaka-relieve sa stress tong yung sa health mo, magpa-massage ka. Isa pa yung makakatulong din sa'yo. Adversity, parang may mga pinagdadaanan tayo. Parang yan yung way ni God para matutunan mo yung mga bagay-bagay sa paligid mo, no? Na, kumbaga, pagdating sa family mo, yun pala, meron pa lang tao or kamag-anak mo na tatraidor sa'yo. So, minsan talaga ang kalaban mo yung sariling tao, no? May ganun talaga. And of course, there's a chemistry. Pagdating sa inyo ng person mo, kumbaga talagang magnetic attractions, no? Talagang pinagko-combine talaga kayo ang positive and negative. So, what is additional messages? And of course, there is the golden children, the inner child, tenderness, innocence, and rare gifts. Ibig sabihin nito, some of you baka may kakayanan ka, no, na kumbaga bihira, no, sa mga siguro kumbaga sa pamilya nyo, ikaw lang yung mabait o ikaw lang mabuti yung kumbaga, or some of you baka sa pamilya nyo, ikaw lang yung may spiritual gift or you are being gifted, no. So, what is additional messages? Angel and support guidance. So, ibig sabihin nito, sinusuportahan ka daw ng ating mga angel spirit. At the same time, baka nagkakaroon ka ng angels number messages, or signs or synchronicities. Baka doon nila hinahatid yung tulong sa'yo para maunawaan mo yung nangyayari sa'yo. Ang katotohanan sa likod ng nangyayari sa'yo. And of course, there is a truth. Honest, no? A chance. So, ibig sabihin dito, ibig sabihin dito, yung tiwala, no? Yung tiwala dito at yung tiwala. And of course, there's an environment for enchantment for. Kumbaga, yun nasa paligid mo talaga, mayroon talagang tao sa paligid nito. Kumbaga, sa likod na nangyayari sa'yo, meron talagang may kinalaman sa tao sa hanay mo. And of course, there's an healer of the ages. Magagalingin ka in all aspect. And of course, there's an attachment. See? Kumbaga, nakakadikit talaga tong tao na sa'yo. Kumbaga, there's a mascara, Kumbaga, meron ditong nagbabalat kayo.
Big sabihin, kaharap mo to. Ay, nakakasense ako na to ng parang, oh my God! Sabi ko na eh, my goodness. Oo, di ba? Bilis ng ex na may deceit, may makukulang kamag-anak mo. My God. Yung mga paghihirap mo, yung mga naranasan mo, di ba? Sariling tao, ti. And of course, Archangel, be gentle with yourself, no? Huwag mo masyado pinipressure yung sarili mo kasi wala ka namang ginawang mali, no? Ang kailangan mo, i-take ng actions and have confidence. And of course, your home is protected by angels. Pagdating sa tahanan nyo, okay. Pero doon ka tinatarget sa finances. So, what is additional Archangel? Raphael. Relationship. Detoxification, I told you. Kailangan mong i-release to, no? Parang toxin to sa katawan mo. Parang ganun. Or sinasabi na detoxification, paglilinis, no? Kailangan mong alisin tong toxic na to sa buhay mo. And of course, there's a relationship. So, ibig sabihin dito, maaaring may kinalaman yung both sides, no? It's either yung pamilya ng asawa mo, or pamilya mo, ganun. Kumbaga, it's all about relationship. Baka inggit to sa relasyon sa pamilya nyo. So, let's see what is the Jesus loving quotes. What is the Jesus loving quotes? Forgiven, you shall be forgiven. Napatawarin mo yung sarili mo, wala kang ginawang masama, diba? And of course, judge not that you be not judged. Huwag kang humusga, diba? Kung ayaw mong husgahan ka, diba? Kumbaga sinasabi dito, alamin mo yung katotohanan. Kumbaga nakikita mo na yung nararamdaman mo na yan eh. Pero wag ka lang magsalita, no? Kailangan mo lang kumilos at gumalaw at kailangan mo lang solusyonan. Diba, hindi mo naman kailangan ipamukha sa kanya, ay, ikaw ha, ginigener mo ako ha, meron kang ginagawa ng hindi maganda sa akin, hindi ganon. Hindi mo siya kailangan i-confront, no? Bagkus kailangan mo lang siyang solusyonan, diba? Ang gawin mo, kumbaga maghanap ka ng albularyo or something na makakatulong sa'yo para ibasagin tong black magic na ginawa sa'yo or sumpa or kamalasan. And of course, sinasabi dito, I am nurturer. Your heart is your gift. You are naturally born nurturer and have a great talent for helping and healing others. And you are the epitome of self-sacrifice and protector and for those you love. Ibig sabihin dito, some of you are being gifted, no? Maaring kaya mong manggamot sa sariling pamilya mo. Pero sinasabi sa'yo dito na mukhang sinusubukan ka nitong kamag-anak mo, no? Kaya siguro ginagawa ng ganyan kasi tinitingnan niya kung hanggang saan yung kakayanan mo. No? Siguro ang kakayanan mo makagamot at makagaling ng kamag-anak mo or pamilya mo. Pero sinusubukan ka nito kung kaya mong basagin yung kamalasan na ginawa sa'yo. So, ibig sabihin dito, siguro ito yung sign ni God na para, kaya there's a spirituality. So, ibig sabihin dito, guys, kumbaga, tinaano ni God dito na para palawakin mo ang kaalaman mo. Hindi lang about sa healing for your family. See? 'Di ba? Parang malaman mo yung kung paano, no, kontrolin at paano proteksyonan about sa finances mo. So, let's see. Meron tayong yin and yang, no? So, let's see what is the messages of life. My God! Rare gift to. Parang ibig sabihin, may kakayanan kang nabihira makita sa isang manggagawa. Parang gano'n. Pero may kakayanan kang gano'n. Pero, so, sinasabi dito, kailangan mo lang palawakin, no? And of course, there's a strength. Today, I maintain and control my emotions. I rise above self-doubt. I affirm my own power and stand strong my unshakable faith. Today, I know that I have the strength to overcome anything I encounter. I find my courage in the truth, holding tight to the force of love. I introvert over fear. Ibig sabihin nito, kailangan mo labanan ng takot at pangamba mo. Yung binigay sa yung gift ni God, kumaga palawakin mo. Kasi natatakot ka eh. Kumaga baka madama yung pamilya mo. So, ibig sabihin nito, palawakin mo, no? Kumaga bigyan mo ng protection yung pamilya mo at the same time yung negosyo o trabaho mo or yung resource of income mo. Kasi dyan, kumaga pag mayroon talagang spiritual ability ka, may tao talaga na susubok ng kakayanan mo. No? Doon ka susubukan, titingnan yung kahinaan mo, sige nga, kung talaga manggagamot ka, or talagang diyan kita tatargetan. Ganun sila mag-isip ni. Kumaga may mga tao sa paligid mo na makitid ang utak, kumaga imbis na tulungan ka dahil may ganun kakakayanan, kumaga susubukan ka in other way. May mga tao talagang tuso. So, sa mga binigay na kakayanan. So, ibig sabihin nito, maging aware ka lang, no, sa mga bagay sa paligid mo na marami talagang tao sa paligid mo na nagpapanggap na, kumbaga, healer, at the same time, may mga tao talaga na, kumbaga, susubukin ka.
para sa landas na tatahakin mo, no? Maging good healer or bad healer, or some of you na may ganun talaga. So ibig sabihin dito parang ito yung challenges mo or journey mo sa buhay na kailangan mong palawakin ang kaalaman mo about sa spirituality. So guys, maraming salamat. This reading is a weekly gabay for the month of October 18 hanggang October 24 for the sign of Aries. Maraming salamat. This reading is a reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kung nila makaka-relate sa inyo, comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course guys, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na hindi nag-escape ng ads, na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik liglig na umapaw na manumbalik sa inyo. And of course, don't forget to comment down below your full name, birthday, and of course location nyo kung asama kay sulok ng mundo. Para sa susunod na reading natin, baka energy mo na at baka kwento mo na ang masagap at mahagilap ng ating mga gabay. Maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush!